Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang 10 mga bagay na dapat po nating malaman tungkol sa mga crypto scams ngayong taong 2024 para mas maiiwasan po natin ito kasi ayan nga, talamak po ang mga scammers ngayon at ang gagaling pa nila na mga biktima ngayon kasi alam po nila na ngayong taong 2024 ay dito po talaga magaganap ang magkakaroon po tayo ng bull market ngayon. Kaya ayan, dahil dyan ay sobrang dami ng mga scammers na talagang hanggang ngayon ay marami pa rin yung mga nabibiktima dito. Kaya ayan, ito yung mga 10 bagay na ating pong pag-uusapan sa video na ito na dapat po nating malaman para iwas biktima po tayo ng mga scams. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Sabi po rito ay last year, almost $2 billion was lost in crypto. The very decentralized nature and irreversible transactions of cryptocurrencies exposed the landscape to significant vulnerabilities. Retrieving funds post-crypto scam becomes an insurmountable challenge, necessitating vigilance, early detection, and cautious engagement as paramount defenses. Here are the top 10 things you need to know about crypto scams in 2024. For more information, check our ultimate guide. Kaya yan, itong nakalipas na taon ay higit $2 billion yung mga nawala or nakuha or ninakaw ng mga scammers dito sa crypto. Kaya yan, napaka kasi yung pagdating po kasi rito sa crypto, kung pag nasend mo na kasi yung iyong funds sa isang maling address, ayan, or ikaw ay niloko ng isang scammer at sinend mo yung crypto asset sa kanila, hindi mo na yan hindi mo na yan mababawi. Ayan, hindi mo na yan hindi po tulad ng mga ibang mga funds dyan na pwede ka pong meron yung tawag nila rito, nakalimutan ko na kung saan ay i-report mo lang na ikaw ay na-scam, ay ibabalik po nila yung funds mo. Nakalimutan ko na yung tawag dyan. Pero pagdating po rito sa crypto ay wala. Kung pag na-send mo na yan, ay wala na yan. Hindi na yan maibabalik unless na yung scammer ay maawa sa'yo tapos ibabalik yung pera mo. Pero sa kadalasan naman ay hindi ganyan yung nangyayari. Yung mga scammers ay wala pong awa yan. Yan, sabi rito ay pig butchering might be biggest scam in 2024. Pig butchering or romance scams is gaining more attention as primary threat. This type of scam uses emotional manipulation on social media or dating apps. Scammers create a fake identity, engaging victims before discussing investments. Victims often hesitate to report, contributing to under-reporting. Kaya yan po yung unang-una, yung pig butchering dito. Yung mga scammers ay gumagamit po sila ng yung emotional manipulation. Yan, magpapanggap po sila. Gagawa po sila ng faking identity nila. Tapos lalapitan nila yung kanilang biktima. Ayan, siguro ay siguro yung emotional, gagawa po sila ng mga parang liligawan ka. Kapag yung lalaki ay yung scammer ay tapos bibiktimahin ay yung babae, ay syempre yung lalaki liligawan niya yung babae. Ayan, at syempre ganun din yung kung pag babae naman ay syempre lalapit siya sa lalaki at magpapaligaw siya. Kaya ganyan po. Pero fake identity lamang po yan. At yan, habang sila ay nagkaroon na siguro ng pag-uusap, ay yung scammer ay dito po niya ilalabas yung tungkol sa pag-i-invest. Yan, investing dito sa crypto. Ngayon, kapag yung biktima ay kapag yung scammer ay nakuha na niya yung tiwala ng kanyang biktima,
ay syempre magsisend yan ng cryptocurrency or mag-i-invest ng cryptocurrency. Mamimigay siya ng pera dito sa scammer. Tapos yan, wala na. Tatakbo na yung scammer. Investment scam. Crypto investment scam persists with a 23% increase reported in 2023. Scammers promise high returns and quick profits, but investment scam lacks transparency about fund use and underlying mechanism. Legitimate projects offer detailed information about goals, technology, and the team. Ayan, ito po yung isang pinakauso na form ng scam ngayon. Ayan, itong investment scam. Sila po ay magpa-promise na magbibigay sila ng malaking return. Mag-i-invest ka sa kanila tapos babayaran ka ng malaking return. Yan, yung mga iba nagsasabi pa na sa loob lamang ng 3 buwan or 1 buwan ay mababawi mo na yung capital mo. Yan, kung ganyan po talaga ay talagang nakaka-attract po talaga. Pero siyempre, yan lamang ay isang scam. At yan, meron po akong ilang mga napanood na balita na na-scam dahil dito. Yan, yung nag-o-offer sila ng malalaking investment returns. Kaya, yan, ito po yung iwasan natin dito. Yan, maski lumang-luma na ito, walang bago rito. Lumang estilo ito ng mga scammer, pero ayan, marami pa rin mga nabibiktima rito. Ayan nga, meron nga yung sinabi nila ay kapag sinabi nilang it's too good to be true, ay iwasan po natin yan dahil mataas po ang chances na yan ay scam. Yan, phishing reported more frequently. Phishing scams targeted crypto users through deceitful emails and links, draining $300 million in 2023. These attacks have been reported quite frequently. MetaMask, Blockstream, and Trezor wallets recently faced new and dangerous phishing attacks. Yan po yung mga phishing scams naman. Ito po ay yung madalas po nilang ginagamit ay yung sa emails. Magsisend po sila ng mga emails, mga message na naglalaman po ng ayan, ganun rin po yung mga talagang aakitin ka na i-click yung link na ito. Ayan, meron pong link yan. Maging sa mga social media, ayan, sa mga Twitter, sa mga Facebook, ay ginagamit po nila yan na para mag-post ng link. Ayan, para yung kanilang mga biktima ay ma-attract na i-click ito. Kapag clinic nila ito, ay ayan na po, dyan na po mag-uumpisa yung kanilang pang-i-scam. At yan, karamihan daw po sa mga ganito phishing scam na taktika ng mga scammers ay yan, yung mga tinarget po nila yung mga users ng MetaMask, Blockstream at saka Trezor wallets. Yan, dito naman po tayo, double scams exploiting recent victims. With more investment scams ending up in court convictions, other fraudsters lean into the victim's search for recovery. The rise of double scams adds complexity to crypto fraud. Victims face a second wave from firms posing as recovery agents promising to reclaim lost funds for fees. Kaya yan naman po. Ito naman yung mga nagpapanggap na mga tao. Pero scammer po pala sila. Ayan. Parang nagpapakita sila na tutulungan kanila sa problema mo para ma-recover mo yung crypto assets mo. Ayan. Or magpapanggap sila na sila ay empleyado or support ng isang isang organization or mismong yung nagpapanggap sila bilang developers mismo ng crypto asset or digital asset kung saan saan ikaw ay nag-i-invest. Yun pala ay mga scammers sila. Yan, yung mga nagpapanggap yung mga ito. Yan, gumagawa na rin po sila ng mga peke na mga social media accounts. Yan, pero kukopyahin nila yung profile ng legit na developer. Ayan. Simple tips to avoid crypto scams. Yan, ito po yung mga simpleng paraan or tips para maiwasan po natin ang mga crypto scams na ito. Exercise caution with promises of big profits, double investments or free money. Kaya yan, iwasan po natin yan, yung mga nagbibigay po ng yung parang hindi ka panipaniwalang malaking kita sa ating investments or yan, or magbibigay ng malaking
yung parang nagbibigay po sila ng malaking free money. Ayan, ay iwasan po natin yan. Check for communications error. Yan, check na rin natin kung may mga mali sa mga communication. Avoid transactions with unclear details. Yan, iwasan natin yung mga transaction na hindi malinaw yung mga nakalagay na detalye dito. Stay alert for contracts and manipulation tactics. Yan, maging alerto daw po tayo sa mga contracts at saka posibleng manipulation na kanilang taktika. Question unusual endorsement from influencers. Yan, magtanong po tayo. Huwag po tayong kung meron pong ini-endorse ang isang influencers ay magtanong lamang po tayo. Adapt vigilance and research before considering any investment. Yan, ito po. Kailangan po talagang maging vigilance po tayo at saka mag-research po tayo bago po tayo bago po natin pasukin ang isang investment. Kaya yan po yung pinakamalaga. Para sa akin ay yan po yung pinaka yung ginagawa ko po bago po ako papasok sa isang investment ay talagang masusi ko po talagang rini-research yan at hindi po ako nagmamadali. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.